Ano po yung mga bagay na hindi nyo nagustuhan sa pamumuno ng Administrasyong Marcos Jr. na naging mitya o mitya para umalis kayo sa inyong loyalty sa kanila ngayon nasa pipisa kayo na loyalty po ninyo at kayo sa Duterte? Maraming salamat sa tanong ko, kaibigan. Napakaganda. Unang-una, base sa aking karanasan ng pamamahalang Duterte at pamamahalang Marcos, malayo-malayo po at napakalaki ng pagkakaiba. Unang-una po, noong panahon po ni Pangulong Duterte, ang Pilipinas ay nire-respeto halos sa buong bansa, buong mundo. Nire-respeto po ang ating bansa. Pangalawa, pagdating sa peace and order, napakapayapa ng buhay natin lahat noong panahon ng pamamahalang Duterte. Pangatlo, nung nakaranas tayo ng isang matinding dagok sa ating bansa, sa mundo, yung pandemic time, alagang-alaga po tayo ng pamamahalang Duterte. Yan po mga bagay na yan. Tatlo pa lang po yan, pero napakarami po kung talagang bubuksan natin ang kasaysayan ng pamamahalang Duterte. Kulang po ang oras natin sa ngayon. Kaya ako nagising sa actually, ito po for clarification, hindi po kami matatawag na mga bukaligtad. Kasi ang mga Marcos loyalista ay nananatiling loyalista dahil tanga. Kaya sila, madalas namin nakakatunggali sa mga post na inaano kami bukaligtad daw. For clarification sa inyong mga Marcos loyalista, hindi po kami bumaliktad. Kami lamang po ay may tunay na pagmamahal sa bansang Pilipinas. Kaya kami ay nagising sa katotohanan na gewang-gewang po ang pamamahalang BBM. Pwede natin ma-expand bakit naggewang-gewang para sa inyo ang pamahalaan ngayon? Naggewang-gewang ang pamahalaan ngayon dahil puro salita, walang gawa. Wala po siyang leadership. Sa katotohanan, wala masasaktan dito dapat eh. Kasi kapag ikaw ay isang taong gobyerno, dapat ka talagang makriticize. Ang criticize po is, ano po yan, constructive. Hindi po dapat maging destructive yan. Dapat kung may pagkukulang, pag-uwin. Kaya yung pangyayari na nakita ko na hindi niya kaya, especially sa decision making, wala pong decision making ang pamamahala ngayon. Napaka-importante po sa isang leader o sa isang head of the state o head of the nation na meron tayong leadership. Pero sa nakikita ko at base sa aking karanasan, wala pong leadership ang namamahala ngayon. Puro pamumulitika. Nakita niyo naman, ito pa isang dahilan kung bakit ako nagising sa katotohanan. Unang-una isa yan, na nung ipakulong niya ang Pangulong Duterte na mayroong mabuting kalooban at nagawa sa kanyang pamilya. Nung kami panahon pa ng Marcos loyalist pa ako, based on my own experience, nakipaglaban po kami para mailibing sa libingan ng mga bayani ang kanyang ama. At walang mga pangulo na ito ay pinalibing, except Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya lamang po nakapagpalibing nito. Wala pong nakapagpalibing ng mga dumating na mga pangulo. Kahit ang kamag-anak ng Pangulong Fidel Ramos ay hindi nagawa ipalibing ito. Naipauwi from Hawaii. From Hawaii, naiuwi sa bansang Pilipinas, pero yung pagpalibing sa kanyang karapatan bilang isang may tuturing nating bayani, dahil nga naging sundalo at naging magaling na leader ng bansang Pilipinas at kinikilala rin, ay may karapatan ayon sa batas na siya ay mailibing sa libingan ng mga bayani.
Pero ano ang ginawa nung ito'y may palibing na at naging Pangulo itong si Pangulong BBM? Ano ang nangyari? Ano ang kapalit? Nakipag-connive sa mga ICC o sa Netherlands para makidnap ang ating mabuting leader na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ay isang dahilan din. At may isa pang dahilan dahil ako ay OFW, ex-OFW na. Nakaranas din ako na nakiusap sa Malacanang panahon ng PBM na sana naman hindi dapat pinalitan ang aming sekretary. Dahil itong Republic Act 11641, Department of Migrant, ay ang Pangulong Duterte ang nagkaloob nito sa mga OFW. Kaya malaki ang utang na loob ng mga OFW na ipinagkaloob niya ang Republic 11641 under Department of Migrant Act ay naging batas na magkaroon kami ng sariling kagawaran, ang Department of Migrant Order. Pero hindi ako pinakinggan. During the time na ako'y nakikiusap, ako ay leader pa ng Marcos Loyalist. Masakit para sa akin na ako isang leader ng OFW advocate ay hindi pinakinggan na ako'y may bahagi din ng kanyang pagiging Pangulo na ating pinagsisisihan ngayon kung bakit ako sumuporta. Kaya yan ang dahilan, kaibigan, kung bakit ako ay nagising sa aking pagkabangungot. Maraming salamat. Magandang hapon po, Henry po sa Unity. Sir, kung susumahin po, nais po ulit natin na pagtikitin yung solid north at solid south. Paano ba natin makukumbinsin yung mga parehong panig po na magkaroon ulit ng pagtikit ulit yung sanib nila, ngayon nagkaroon ng lamat yung norte sa south at nagkaroon ng lamat yung south sa norte. So, paano ba natin sila ulit makukumbinsin po na suportahan yung solid north at solid south na itinutuwa? Ano ibig ko sabihin? Yung paano pagkakaisa mga ano ba ito? Mga Yes po. Duterte? Duterte po at sa norte. Kasi yung norte po si Manong Chavit tama po. So yung south po si VP Laisara. So paano pa natin sila kakasundo ulit na suportahan po yung tinutulong po yung mga politiko? Actually, andito ang solid north natin. Ang norte sa kasi sa ngayon, dapat sa pero okay lang. Sa ako bang sasagot? Sige sir, ngayon po. Kung sino may gusto sumagot sa mga kasama ko, ito ang merong pero kaya ko rin ipaliwanag yan. Kaya lang, siya ang taga-north. Kaya ibibigay ko sa kanya ang tanong mo. Maraming salamat sa ating lahat sa pagbibigay ng pagkakataong ito na masagot ang katanungan ng Net 25? Year TV, yes. Yung katoliko po. Sa Euro TV. Sorry. Doon sa katanungan mo na kung paano natin pagkaisa ang solid north at saka solid south. Actually, hindi naman natin masasabi doon sa binuno nila noon na solid north dahil ang ginamit nila ay unity. Ang unity ay kinompose nila, isinama nila yung solid north. Kaya sinasabi nila na solid north. Ngayon, ang inyong lingkod, ang Agila ng Cagayan ay bumuo ng Duterte solid north. So, dito natin napatunayan na ang solid north noon na naka-umbrella sa unity, hindi niya sila solid. Dahil nasa atin ang karamihan na sumusuporta noon kay BBM sa norte at ngayon nandito na sila sa Duterte solid north. Sa katotohanan, meron tayong binubuo na SEO force para sa mga ating mga bashers dyan na nagsasabi na ako lang daw ay mag-isa. For your information, during the campaign of Bongbong Marcos, ako ang nag-organize ng kilusan ng mga bagong leaders sa Pilipinas
at registered yan sa SEC at ako nagparating ng 181 units na nagsuporta kay DBM dyan sa Mandaluyong headquarter at ako nagpatawag ng daan-daang leaders mula doon dito sa norte hanggang doon sa Mindanao. Sumakay pa sila ng aeroplano, gumastos sa lahat yan dahil kami ay nagkanya-kanya kami. So, ngayon, kung tayo ang magsasabi ngayon na former Marcos loyalist na gumalaw noong panahon ng eleksyon noong 2022 ay masasabi ko Duterte, Solid North at Duterte, Solid South ay nagkakaisa. Sir, kung iisipin po, sa inyong palagay ay nabuhong na yung Solid North na hawak natin na nabuo ng BBM. Yes. Dahil ako ngayon, ang mga grupo ko, Solid North, ang hindi ko inaano yung Ilocania, no? Ang North, pag sinabi mong North, Luzon. Pag sinabi natin na South, Mindanao, Central, Visayas. So tayo, ginawa natin ngayon, buong Norte, mula dito sa sa Region 4B, 8B, hanggang doon sa Region 2, Region 1. Lahat yan, meron tayong mga leader dyan, kumikilos na. So, hindi rin na nila masasabi na sila ay Solid North dahil ang meron tayo ngayon ay Duterte, Solid North. Kung ngayon na po kay Ferdinand. Sabi kasi ni former Senator Antonio Trillanes sa isang press conference, magkakagulo daw ang Pilipinas kapag bumalik ang mga Duterte. Anong statement kayo pagkakagulo dito? Baling dog yan. Si Trillanes, kalugar ko yan, taga-Caloocan. Tumakbo nga yan ng mayor, hindi nanalo. Kasi ito tandaan nyo, kung kayo ay matalinong botante, dapat alam nyo kung sino ang ibuboto nyo. Meron kayong sariling pagsasaliksik, i-categorize and characterize nyo. Yan tao yan, hindi kilala sa Caloocan yan. Sa totoo lang, Trillanes, kalugar kita pero hindi kita kilala. Ako, 1967 para sa Caloocan ako. Diyan ako nagkamula ng aking kaisipan. Kaya kilala ko ang mga original o antigong taga-Caloocan. Kaya nga tuwang-tuwa ako, may lumitaw na taga-Caloocan na isang congressman na nakikipaglaban sa karapatan. Hindi lang Caloocan lang ha, ng buong bayan o buong bansa. Si Congressman Egay Erice. Salud sir! Congratulations! Tama ang ginagawa mo pa ipagtikmaan. Dahil ang Caloocan ay lugar ng mga bayani din. Dahil dyan, nagkaroon ng blood compact ang ating mga ninunong bayani. Okay, Brad? Thank you. Thank you sa tanong. Sir, kay Sir Ferdinand. Sir Jimmy Mendoza, countdown ng alternative kayo sa buong Pilipinas. Mapapakinggan po tayo. Sir, yung declaration of support nyo kay Sara Duterte at kay Manang Chavit Singson, may basbas na din ang dalawa yan. Actually, hindi pa namin nakakausap talaga si Manong Chavit Singson. Pero si Ma'am Bibi Sara, alam namin na tatago itong Pangulo. Pero wala pa rin siyang deklarasyon kung sino ang kanyang vice-presidente. Kaya nga kami mga former Marcos loyalists, nagsaliksik din kung sino ba ang may karapat dapat o sino may potensyal na maging katandem. Hindi po kasi namin pwedeng sabihin si Senator Bongo, Senator Marcoleta. Magdirima po ang pamahalaan ngayon. Pinupolitika lahat ng mga dumidikit sa Duterte. Pero dahil tingin namin sa aming karanasan na si Manong Chavit ay may tapang na manindigan kung sakali bang siya'y magdeklara din. Hindi pa siya nagdideklara at hindi pa po namin siya personal na nakakausap. Ito yung aming pagkakaisa lamang ng mga former Marcos loyalists. Kaya ang aming paniniwala at pananaw, itong aming ginawang ito ay wala namang masama dito dahil ito yung aming karanasan at aming napagkasunduan. Kaya kung ipapartner man namin ito, si Ma'am President Sara Duterte at si Vice President Chavit Singson, malaking bagay naman dahil si Mr. Chavit Singson, kahit tignan niyo po ang lugar ng Ilocos Sur, makikita niyo po ang kanyang lalawigan na napakaulan. Ang nais
na-research ko rin po at na-background check ko ang pagkatao ni Governor na ngayon ay magiging Vice Presidente, Chavin Singson, ay namimigay pa ito ng katin ng mga baka, kalabaw, ambing. Na kung sino ang may gusto magsimula, mag-farm o mag-poultry, binibigyan niya po ng mga ganitong bagay para maging maunlad at magkaroon ng stable na pamumuhay ang kanyang mga tao na sasakupan. Yan po ay isang kabutihan ng isang pwedeng maging leader o maging kagabay ng ating pangalawang Pangulo. Sir, sa paano pamamaraan nyo kukumbinsihin si Manong Chavit Singson na talagang may kalitagan siya pagdating sa North? Simula dyan sa Loño, hanggang Ilocos Sur, Ilocos Norte, ang ganda ng kalsada, pinaganda ng munisip nyo. Paano nyo makukumbinsin sa pamamaraan? Kasi noon, tumakbo siya ng senador eh. Hindi na mga taon, number na siya. Sa kalagitnaan, umatras siya. Ano gagawin ng grupo nyo bilang former Marcos loyalist? Para sa akin, kung ano maging desisyon ng ating pinipili o napipisi na Vice Presidente, ay gagalangin namin. Pero para sa amin, makukumbinsin namin siya kung amin isasalaysay ang paghihirap ng ating bansa. Yung pananamantala ng itong mga mangunguragot na itong politiko na nawala ng real essence of public service. Nawala na po sa panahon ngayon. Puro pamumulitika. Makukumbinsin namin yan, iiyakan namin dahil ang bansa namin ang sinusurvive dito, hindi ang mga sarili namin, ang buong bansa. Ngayon, kung ang may kapasidad na may tapang na makipaglaban para maging pangalawang Pangulo, ang nakikita nga namin ay si Manong Chavit Singson. At dyan namin siya kukumbinsin na Manong Chavit, please, maawa ka na. Ang bansang Pilipinas ay lumalawi na sa kumuloy ng kahirapan. Sir, nabanggit nyo kanina yung mga ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte na patahimik ang buong Pilipinas, natulungan ang sambayan ng Pilipino sa pandemic, nagkaroon ng talagang matinding battle sa paglaban sa droga. So, na tayo, makinabang dyan. Ano yung expect nyo kay Inday Sara Duterte sa panahon ngayon sapagkat hindi na narinig ang pangalan niya? Yung mga OFW, biktima ng gera, kita sila na, di ba? Taas ng kuryente, taas ng tubig. Siyempre, inaasahan din siya ng server Pilipino, wala siyang galaw. Walang kilos. Ano yung expect niyo sa kanya? Bilang tinutulak na naging presidente, ano ang itutulong niya at ano ang gagawin niya sa bansang Pilipinas? Huwag po natin siya ikumpara sa kanyang tatay. Iba si Duterte, yung pambabae, iba to eh. Di ba? Ano yung expect niyo sa kanya? Ang expectation namin ay over-over pagdating sa public service. Ito na nga eh. Ito sabi niyo yan ha, sabi niyo. Ayon sa inyong salita, walang hinahanap siya at wala. Alam niyo ba yung si Mayor Baste? Kapatid niya po yan. Yung magkakapatid na yan, mga politician, nag-uusap-usap po yan. Alam niyo ba na si Congressman Baste, alam niyo ba na Mayor, sorry, correction please. Mayor Baste, na meron container na langis na pinadala sa atin by coordination of Duterte. This is not a matter of Sara but a matter of Duterte. Because the bloodline of Sara is Duterte. Ngayon, kung ano man ang ginagawa ng kanyang kapatid, ginagawa niya na rin po yun. Pangalawa, sa mga sunog, sa mga lalindol na bagyo, ang OPP, batid ko yan dahil ako'y nakakasama minsan sa mga relief distribution. Gumagalaw po, hindi po totoo yung na inyong pahayag na hindi gumagalaw. Gumagalaw po. Ito nga, masaklap eh. Sa kabila ng gumagalaw ang pangalawang Pangulo, ay ini-impeach pa. Ginagawa ng problema para hindi maging Pangulo. Yan po ang gusto ng mga komunista o ng mga hindi talaga umaayon sa kapayapaan at kaunlaran. Gumagalaw po ang ating pangalawang Pangulo. Kung may nakikita niyo po, nung siya'y under local government pa, nung si Mayor Inday Sara ay Mayor pa lamang, kung nakita niyo po yung public televised na meron siyang sinapok na sharing,
Siguro naman hindi po lingid sa inyong alam na, lalo na sa mga vlogger na nagdasaliksik at aware sa kaganapan ng ating bansa, ay alam nyo yung nangyari nung sinapa ng ating mayor pa siya noon sa Davao. Sinapak niya yung sheriff. Maraming nag-cite negative side comment at maraming positive. Ang sabi nila, bakit ganun ang ginawa? Pero may dahilan po yun. Dahil yung mga settler po doon, yung mga squatter, pinapalayas po without, walang relocation, walang pagtitirhan. Hindi po mga mahayop ang mga Pilipino. Tayo po ang liitimo may-ari ng lupang Pilipinas. Pero binabalahura ng mga politiko. Kaya yun po, isang malaking nagawa po yun ni Ma'am Bibi Sara Duterte. Biruin mo na naku, babaeng tao. Doon pala nakikita na natin na siya may malasakit sa mga mahirap na mamayang Pilipino. Dahil pinapaalis yun ang maninilabang mga oligarko. Sir, last na lang, sir. Yung former Marcos Loyalist, nationwide ba kayo at ilang mga miyembro at opisyalis nyo para sa kapaknan ng narinig kasi nantara na to yung sa Pineto, di ba? Supportan nyo eh. Ilang kayong opisyalis, ilang opisyalis yan? Nationwide ba yan? Ilang miyembro ba yan? Para marinig yung mga tao na napakalakas ng inyong dating para supportan si Janet Simpson at Inday Sara Duterte kung mananalo presidente siya. Panalo na po, ikukonsider ko panalo na po. Ngayon, yan po ay hindi lamang po kami lokal. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, itong kaso ay introduce myself ay ex-OFW, advocate leader. Ngayon, alam niyo naman po, ang mga OFW, under din sa akin, international po yan. Lahat ng bansa ay OFW. Kaya kung ano ang sinusuportahan namin o ako o ng mga kasamahan ko ay sumusuporta ang mga kasamahan kong OFW. Huwag lamang po kami susuporta sa mga gewang-gewang dahil hindi po namin makukuha ang malaking bilang. Hindi na po na ako magdideklara kung ilan, basta marami po yan. Kasi kung OFW po, kung i-optimize po natin, million po yan. Ngayon, hindi naman pwedeng sabihin pagka million kami. No. Tayo pagdating sa palay na yan, careful din po. No estimation of quantity. Kami po ay marami. I-analyze nyo po ako bilang isang OFW leader at political leader din po ako. May estimate nyo na po yan kung ilan po yan. Napakarami po namin. Dahil ang mga OFW under sa aking organisasyon na OFW Veterans Association ay nagkakaisa na napakarami namin. Kasama pa ang Solid North. In addition dun sa katanungan nyo, sir, kung tatanungin po ninyo kung ilan ang mga former Marcos loyalist, as per doon sa record ko na nakabookbind ng halos 1 dangkal na mga leader ko na ipinasa ko doon sa office ni BBM, meron akong mga leader mula sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Ifugao, Nueva Vizcaya, meron ako sa Quezon Province, Aurora Province, San Jose City, Nueva Ecija, Pampanga, meron ako sa Tarlac, La Union, Baguio City, meron ako sa NCR, sa Valenzuela, meron ako sa Pasig, Marikina, Quezon City, meron din tayo sa Laguna, Las Piñas at Muntinlupa. Meron din tayo sa Quezon Province, meron din tayo sa Aklan Province, meron tayo sa buong dito sa Panay Island, meron tayo sa Palawan, meron tayo sa Visayas, meron tayo sa North Cotabato, South Cotabato, meron tayo sa Davao City at Ulu-Sulu. Yun ang network ng kinusahan ng mga bagong leader sa Pilipinas. Kung gusto niyo makita, nandun sa office ni BBM yung halos 1 dangkal na record ng mga leader lang yon, hindi yung mga butante, leader po. Maraming salamat po. To satisfy lang po yung inyong mga question.
Hello, good afternoon po. Yung regarding po sa sinabi yung katanungan na kung bakit pinili namin si BP Sara na maging Pangulo at maging kahalili ni Sir Chan Simpson, sir. Una kasi, sir, si BP Sara po, nakikita namin bilang Vice Presidente na hindi niya pinipersonal ang lahat na bagay. At ang nakikita pa namin, sir, pareho silang dalawa na parehong naglingkod na may malasakit sa kanilang nasasakupan. Marami na po nangyari kay BP bilang BP Presidente. Subalit personal po ginagawa sa kanya at binaliwala lamang niya ito. Dahil ang sa kanya maglingkod sa mamamayan at marami ng problema ang bansa. Lugmok na ang bansa. Ang inisip niya kung paano tayo makakaahon. So, sa dami na pong Vice Presidente sa Pilipinas, itatanong ko lang po, yung ginawa po ba ni BP Sara bilang Vice Presidente ng bansang ito, nationwide po na may network ang BP, right? Di ba? Ang dami niyong opisina sa iba't ibang lugar. Na ibig sabihin po, sa oras ng sakuna, mabilis lang ang kanyang tugon sa pagtulong sa kahit anong sakuna. Kahit anong pang nangyayari sa lugar na yun, mabilis kasi mayroon siya doong opisina na mabilis maiparating, ma-responde ang tulong ng isang BP Presidente. Ang ginagawa po ngayon ni BP Sara po, Pangulo na po eh. Dahil sa Pangulo, sa ngayon, karamihan po, hindi lang ilan, nangangamba. Dahil makikita naman natin, walang leadership. Diba? Makikita natin ang OFW. Walang direksyon kung paano sila aakapin sa mga nangyayari ngayon sa silangan, gitang silangan. Hindi katulad dati ng dating Duterte na pandemic, instead na lahat mga need matakot. Pero dahil sa serbisyo ng Duterte, kahit nasa loob lang ng bahay, busog kami. Nabuhay kami kahit walang trabaho. Ang nangyari ngayon sa bansa na to, sana magising na ang lahat. Bakit po? Dahil pa nating pandemic. Dahil during pandemic, ang gasolina CD, hindi tumaas. Ngayon tumaas ang lahat. Tumaas ang lahat, bro. Denial pa rin sila. 97% ang gasolina sa bansa natin. Pero sa ibang bansa, more than 50% lang. Hindi na lampas sa 50%. So, dito pa lang sa bakit kami nag-declaration of support na si Chavin Singson maging pangalawang Pangulo kay BP Sara dahil pareho silang nakikitaan namin ang kanilang lugar. Malinis. Ang mga tao sa lugar ni Chavin Singson, binibigyan niya ng kalupaan na walang tirahan. Binibigyan niya ang kabuhayan, katulad din ng mga Duterte. Ang malasakit nila sa mamamayan, makikita nyo sa mga gawa. At by respeto ang bawat mamamayan sa kanilang pinanunungkulan. So ito po ang aming deklarasyon na si Sara Duterte, busy man ang tinatawag natin ngayon sa kanya, pero ang kanyang mga ginawa nationwide
So, wala po talaga tamang direksyon. So, ito po ang masasabi ko. Bilang loyalista, dati, na mga Marcos, ako'y nagising na hindi niya kayang gampanan ang pagiging Pangulo niya ngayon. Yun lang po, maraming salamat. Good afternoon po. Nasa 12 po kayo, kanina po sabi ni Mr. Keres ay representative siya ng Solid North. Sa 12 sa inyo po, ano yung lugar yung nasa panel na nire-representative nyo? Lugar o organization? Thank you po. Wala po kayong magpalina. Thank you. Ano pong lugar yung nire-representative nyo o organization? Ever since 1986 pa lang, wala kami, ako ang document leader, wala Ma'am, pakilala mo na po. Hindi. Hello, okay. Ulit sa Paul, ever since nung nawala na si Apo Marcos, wala ka, ano lang kami, as advisor, ang grupo. Hindi ako leader, as advisor, pero ever since, kasama na kami sa crew. Alam ko, mga kasama ko, mga military, kasama kami. Pero, hindi ko sinasabing, kaya yung mukha ko kilala as loyalist. Ako, kaya ako nagising siguro ngayon. No, akala ko itutuloy yung anak, yung ginawa ng tatay na maayos. Kaya, as a supporter, no, tsaka hindi ako katulad ng iba na kung makikinabang, okay. Ang importante sa akin, bayan. No? Lahat nagmamahalan. Nanginili ako. Imagine, nag-umpisa tayo sa sibuyas, sa bigas, lahat ngayon. Siguro nung pandemic ko si Marcos ang nakaupo, baka marami ng tahimik tayo, patay na ngayon. Kaya, siguro, hindi kami pumaligtad. Inaamin ko na budol ako. Ginampanya ko yan. Ginaglaban ko. Kaya, kahit saan ako umikot, maraming nakakakilala sa akin as loyalist. Pero, ngayon, ayoko na. Kaya, hindi ko masasabing marami akong grupo kasi supporter ako ever since. From who hanggang ngayon. Pero ngayon, ayoko na. Sorry. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako nga pala si Dennis Kawalan. Isa din po akong Marcos Reyes. Ngayon, isa po sa mga nagkikisa dito sa grupo namin. Yung gusto kong sabihin ay nasabi na po mga nila sa mga Ferdinand. Katulad ng kaya ang aking gusto kong sasabihin ay sasabi na. Kaya yun lang po ang sinabi sa inyo. Reggie Juliano po. Konting background na po sa aking pagka-Marcos Loyalist. Dati po akong empleyado ng Ministry of Human Settlements. Ngayon po, DSUD. Yung po gumagawa ng mga peace housing, livelihood, at saka community organizing. Ngayon po, siguro hindi ko rin papaliwanag bakit ako Marcos Loyalist. Kaya naging boss ko si Mrs. Imelda Marcos. Nagkataon lang po na ngayon siguro, bakit hindi ako Marcos Loyalist ng junior. Pero ako po ay loyalist ng senior at saka si Madam Imelda. Ang akin pong ginagalawan po ay hindi lang po Marcos Loyalist organization. Nakasama ko po yung mga dating 1980s dahil po ako po isa sa tinamaan sa EDSAhan 86 na wala naman ng trabaho.
So, katulad sinabi kanina ni Karina, mga sunod-sunod na mga rally yan, nagpupobita para may balik si Marcos Sr. Kasama rin pa ako. So, ang aming pong grupo, hindi mo pwede sabihin ano bang grupo mo. Kasi sa buong Pilipinas po ito. Ang Ministry of Human Settlements po ay buong Pilipinas din. Kaya ang network ng Marcos Royalist po talaga naganap. Ang naging problema lang ngayon na tulad na sinabi ni Karina, nabudol din po ako. Pero ang pagka-Marcos Royalist ko sa ama at saka sa inay na doon, hindi lang transferable sa anak. So, salamat po. Hello. Hello, good morning po. Rapid ko po na break balita. Follow up lang po dun sa, kasi nga si Manong Chavit ang gusto natin maging PC kung sakali. Pag hindi po pumayag kaya si Manong Chavit, meron po ba tayong second choice? Kung sino? Ako sasagot nito ha. Pasensya na mga kaibigan. Kung hindi papayag si Vice President Chavit Singson, wala kami magagawa dyan. Kasi iyang paglilingkod ay mula sa puso. Hindi po yan by dictating of anybody or any groups. That is from heart. Ang tunay na pagsiservisyo na sa puso po yan. Kung hindi po siya lang papayag, wala po kami magagawa. Pero tungkol dun sa pangalawang tanong mo, na sino ang second choice, secret na po yun. Kasi masyado pong vengador at political ang administrasyon. Kailangan namin itago kung sino man ang napupusuan namin just in case na hindi umayon si Vice President Chavit Singson. Pero sa palagay ko, sa nakikita ng kalunos-lunos ng karanasan ng mga mamamayang Pilipino, baka naman, Vice President Chavit Singson, mapagbigyan mo ang aming hinaing. Kasi wala pa naman talagang nagdudeklara kung sino ang VP. Kaya kami nagkaisa dahil ito si Vice Chavit naman ay may kakayahan at napakaganda ng track record pagdating sa pagsiservisyo para sa tao, para sa mga mamamayang Pilipino. Dahil meron po tayong basihan. Dahil pag pinuntahan niyo yan sa kanyang teritoryo o dun sa kanyang nasasakupan, ay makikita niyo ang kaunlaran at kapayapaan at pagkakaisa ng mamamayang doon sa kanyang nasasakupan o lalawigan na Ilocos Sur. Kaya wala kaming magagawa doon. Pero ang busy na pangalawang choice o anumang choice, wala po kaming masasabi dyan. Maraming salamat po. Follow up na po, follow up. Ako pwede po kaya nating baliktarin ang sitwasyon, si Manong Chavit ang gawing presidente at si Sara pa rin ang manatiling vice. Hindi siguro mangyayari kasi si Pangulong Sara Duterte nagdeklara na. Siya ay in public na sinabi niya na siya ay magiging Pangulo ng bansang Pilipinas. Hindi dahil sa kagustuhan ng yumaman o magpayaman o abnormal ang bansang Pilipinas, kundi para paunlarin at ibalik ang dating dakilang Pilipinas. At sa totoo lang napakayaman ng bansang Pilipinas dahil tayo ay kumpleto pagdating sa natural resources. Yun nga lang, kulang na kulang sa gawa itong mga punyetang politiko na iba natin ay mga makasarili. Kaya mga buwaya, mga buwaboy nga tawag ko dyan Buwaboy. Bakit buwaboy? Buwaya sa kapal ng balat, baboy kung lumamon ng pondo ng bayan. Kaya po, kaya kami at nangangarap na maibalik ang kadakilaan ng ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagpili ng tamang Pangulo at pangalawang Pangulo. Napansin nyo, ang Pangulo ngayon at pangalawang Pangulo hindi nagkakasundo dahil sa Pangulo mismo ang hindi nakikipagkasundo, kumukontra or namumulitika. Kaya pangit po talaga na hindi magkakasundo ang Pangulo at pangalawang Pangulo. Kaya kung ating pipili ng ihahalal na Pangulo at pangalawang Pangulo, dapat po
yung nagkakasundo at mayroong iisang prinsipyo. Prinsipyo na hindi para sa sarili, prinsipyo para sa bayan at mamamayan. Sana tabi tayo! Magandang hapon po sa ating lahat, sa media, sa media. Pero din sa organizer ko event na ito. Ako si Camilo sa Marco TV Broadcasting Network. Meron lang taong isang tanong. Kasi ang nakipisil nyo na magiging busy ni now, Vice President Sara Duterte taong 2028 ay si Manong Chavit Singson. Tatanong ko lang po na kinukonsider niyo ba ang kanyang health considering na siya ay di mo 8% o nabita? No doubt sa kanyang ability at capability na siya ay magaling as a public servant. Simula na maging negosyante, governor, and mayor, and governor. Yung ba ay kinukonsider yung kanyang pagsulat? Kaya importante po yan. Kaya nga sabi ko nga, di ba, sabi namin, hindi pa namin siya nakukonsulta sa mga oras na ito. Pero para sa akin, napakalakas pa po ni Manong Chavit para sabihin niyo po na magkaroon ng issue sa health. At ang paglilingkod po sa ating bayan at mamayan ay hindi po nakadepende sa kalusugan. Ito po ay nakadepende sa puso ng paglilingkod. At ito po ay nakita namin sa kanyang katauhan. Kahit ka nga nakaigalay, kung gusto mo maglingkod, pwede pa rin. Meron kang kamay, pwede kang pumirma. Meron kang isipan para mag-isip, may bunganga ka para magsalita, may sekretary ka, tulungan mo yung nagdurusa doon ng mga kababayan natin na salanta ng bagyo. Hindi naman personal ang pupunta doon eh. Lalo na kung alam mo hindi maganda ang kalagayan ng iyong katawan, pero gusto mong magserbisyo, why not? Serve the people. Hindi po katulad nila, ang lalakas nga nila, pero ang lalakas din lupa mo ng punto ng bayan. Nasaan ang katarungan? Matatalino, mga abogado, pero nasaan ang serbisyo? Nasa bulsa. Habang ang bansang Pilipinas, ang mamayan ng Pilipinas ay lumalangoy, nagdurusa sa kumuloy ng kahirapan. Matatalino malalakas yan. Kaya hindi namin kinukonsidera kung ano man po, pero para sa akin nakita ko naman po na malakas pa po siya at kaya pang magserbisyo. Kung pagdating sa paglilingkod sa bayan, ang kailangan po dyan ay puso at talino. Sundan ko lang po yung sinabi ni Ginoong Fernando de los Reyes o sa katanungan niyo, Ginoong. Doon sa parte ng kalusugan o kalagayan ng pagkatao ng isang mamumuno, kumpara natin si Ginoong Governor Chavit Singson at si BBM. Si BBM ay mayroong hindi magandang kalusugan, pero namamahala siya. Yung kanyang pamamahala ay walang silbi, hindi dapat siya manatili. Kaya anong tawag? Alam ng mga vlogger yan. Mahala kayo. BBM resign. Dapat. Alam ko, bawal yan. Pero, karapatan ko yan. Karapatan natin yan. Ang isang katulad na Pangulo, kung ikukumpara kay Ginoong Governor Chavit Singson, mas malakas at may matinong pag-iisip. Yun yung pinagkukumpara ko po. Kung sa konsepto na tatlo, pangangasiwa, pangangalaga, at pangangasiwa at protection. Sa pangangasiwa, magaling mangasiwa ang dating gobernador na si Chavit Singson. Sa pangangalaga, doon sa kanya nasasaupat,
pinangalagaan niya ng maayos ang kanyang nasasakupan. Sa proteksyon, naprotektahan niya ang kanyang lugar. Kumpara natin kay BBM. Mayroon ba siyang pangangasiwa? Wala. Sino ang nangangasiwa? Yung kanyang mga gabinete. At kung sino mga kuliglig nasa kabilang rutina na siya nagsasabi sa kanya, itong gawin. Sino? Sa wakala ninyo. Ang mga nasa likod ng kurtina ng mga kuliglig, yan yung mga oligarko. Diretsahan na, wala paligid-ligid. Oligarko, elitista. I-define natin muna yan. Oligarko, yan yung mga antas na mga insulares. Yan yung mga ninuno o yung mga kapupuhan ng mga Espanyol na magkakasama ng mga pare. Pwersa yan. Ang mga elitista ay yung mga social climber yan na tumaas lang ang kayamanan o nakilala sa lipunan ang piling na nila, mga insulares na sila. So yun ang dinidefine ko lang, no? Bahala kayo kung ayaw nyo pakinggan yung ano ko yun yung pagkaka-observa ko. Ngayon, pagdating doon sa pangangalaga, napapangalagaan ba ni Bongbong Marcos ang kapakanan o ang pambansang interes? Siguro, ang iisipin nyo yung pambansang interes ay, problema yan. Kaya ako sinasabing pambansang interes, problema yan. Hindi yung interes ng kumpanya man. Problema ng bansa. Napangalagaan ba tayo? Hindi. Ano ang pinangangalagaan niya? Ang mga grupo ng ilan. Ano yung mga grupo ng ilan? Mga oligarko, mga elitista. Na kung sino ang sa kanya ay humihimod o binibigyan ng pabor dahil sa kanyang prinsipyo, kahit mali, pinakikinggan niya ito. Yan yun. Sa proteksyon, sa sitwasyon na ngayon, napoproteksyonan ba ang ating pangangailangan sa pambansang interes? Ano yung mga pambansang interes? Tulitin ko. At tulad ngayon, problema. Problema sa langis, problema sa pagkain, problema sa salapi. Problema ng mga OFW o ng mga manggagawa na proteksyonan ba? Wala. Ano ang laging sinasabi? Tanong natin kay Auntie Claire. Hiningin ko lang kasi yun naman ang spokesperson ng Malacanang. Pero ang sinasabi lang dito, na kung bakit lahat tayo, at tulad ngayon, na nagkaroon ng pagkakaisa ang mga former Marcos loyalists, ay dahil ito ay nangangailangan ng isang deklarasyon. Pag sinabing deklarasyon, maliwanag, maayos, may pagkaintindi, may pagkaunawa, na nagkakaisa kami na kami ay hindi sumasang-ayon dito sa klase ng sistema, sa klase ng pamamaraan nitong pamahalang Marcos Jr. Hindi ito makakatulong kanino man. Lalo-lalo na sa mga nasa laylayan. Ano yung mga nasa laylayan? Mga ordinaryong mamamayan Pilipino. Pero nakikinabang dito ang kung sa Marcos Sr. mayroong Marcos Cronies, sa panahon ni Marcos Jr. mayroong Marcos Crocodile. Marcos Crocodile. Ngayon, kung sinasabing Marcos Maleta, ang tinatawag yan, yung Marcos malet ka. Ibig sabihin ng malet ka, ito yung mga santabakbak na mga maleta na nilagyan ng salapi o kwarta. Kaya malet ka. Okay? Para magkakaliwanagan. So, ito lang masasabi ko kung bakit sa kabuuan ng mga katanungan magmula o bakit nagkaroon ng ganitong deklarasyon at ano ang kadahilanan ng mga dating former Marcos loyalists ay dahil sa pambansang interes. Hindi sa
iilan, hindi sa personal. Pag sinabing iilan, yun yung mga tao na mga oligarko, mga elitista. Mga ordinaryo, tayo yung nasa laylayan, tayo yung mga taxpayer. Kung aalalahanin nyo yung hierarchy, colonial status era, kung sino yung nasa ilalim, siya yung nagbabayad ng buwis na siyang bumubuhay sa sa mga oligarko. Agree, disagree? Ngayon, kung naniniwala kayo na itong mga elitista na siyang umangaw-ngaw sa social media, ito lamang ang nagpapakilala na gusto nilang makilala sila na sila ay kala mo may halaga sa lipunang ginagalawan ng mga mahihirap na naghihigaos na hindi naman nila kaya solusyonan ang kahirapan ito. Doon sa sinasabi na may kakayahan pa ang Sara and Javid Simpson, magkapareho ang linyada ni Sara Duterte at ni Javid Simpson. Sa anong bagay? Gawa muna bago salita. Binibigay ang kailangan bago ito sabihin sa manla. Ang bagay na kailangan pagplanuhan, advance na, pagsikat pa lang ng araw, nandyan na. So makikita natin ang pareho ng political will, the best interest para sa pamamayang Pilipino, hindi lamang sa mga iilan. Marami manliligaw dyan sa panahon na nagdeklara si Bibi Sara ng kandidatura bilang pagkapangulo. Sa anong kadahilanan? Alam natin yan. Kapag ang isang tao ay nagpakita o naghayag ng kanyang kapangyarihan, lalapit ang mga linta ng lipunan. Sino to? Oligarko, elitista. At marami dyan mga elepante. Ano yung elepante? Mga paru-paro yan na malaki ang tenga. Na makikita mo ngayon, iba na ang tono at trumpeta na sinasabi sa publiko. Nakikita mo kung paano sila maghubad ng kanilang mga kaliskis. Kailangan natin sa ito ang gusto ko lang may total, marami ngayong camera, maganda to. May itatanong lang ako, simple katanungan. Pero gusto ko direkta. Kasi ito, kailangan natin to sa darating na eleksyon. Sa isang paninindigan, may dalawang klase. Integridad, pakinggan nyo mabuti sa isang paninindigan, may dalawang klase. Integridad, prinsipyo. Kapag ang isang politiko o isang simpleng pamamayan na nagpa-register sa COMELEC, magiging politiko. Pag naging politiko at yan ay nanalo, mamumuliti ka. So, anong papipiliin natin? Integridad o prinsipyo? Sa prinsipyo, may dalawang klase. Mali o tama yan. At yan ang kanyang pinaniniwalaan at kung sino ang bubulong sa kanya, ipaglalaban niya. Paninindigan niya. Ito yung gusto ko lang ma-correct. Ang integridad, kahit yan ay kamatayan, susuungin niya, nahamakin niya yan. Dahil yan ay totoo. Base yan doon sa kanyang natuklasan, base doon sa kanyang pag-aaral. Integridad ang magbibigay sa kanya ng karunungan, wisdom. Ang prinsipyo ay bumabahagi lang yan kung sino nagsabi, pero wala na. Katulad ng nangyayari ngayon sa impeachment. Do you aware of that? So, ito lang ang kaya ang mga former na Marcos loyalists naghayag ng pagsuporta sa tandem ni Sara Duterte at ni Javid Simpson sa kadahilan ng kailangan natin ang pambansang interes ay masolusyonan. Kailangan natin ang gawa, hindi salita. Kasi ang salita ay puro pangako. Pero ang gawa
makikita mo katotohanan. Anong katotohanan? Integridad. Salamat po sa mga lahat. Magandang hapon po sa mga Marcos Loyalist Former. Ako po si Joe Olea sa JTV Philippines. Meron lang po akong katanungan dalawa. Una, kung pumayag po si Manong Chavit na maging Vice President ni Inday Sara or President, ano po ba ang expected po ninyo na mangyayari sa Pilipinas? At pangalawa po, ay masusunod ba kung sila ay maging Presidente at Vice President ang nakakalbo, nakabundukan natin na sila hula ng mga walang kwentang mga negosyante na puro personal na interest tulad ho ng mining. Kami ho, isa ho kami sa lumalaban ng aking grupo sa JTV Philippines upang protektahan din ang ating mga kababayan na mga IPs. So, yan lang po ang aking question. Maraming salamat po. Maraming salamat JTV Philippines sa una mong katanungan. Ang aking expectation or aming expectation ay sana lahat ng mga nagbalahura sa batas at sa kaban ng bayan ng mga kongresista, senador, mga local government officials, at isali na rin ang mga career service na yan talaga ang ugat ng korupsyon dito sa ating bansa ay dapat silang makulong, managot sa batas. Yan ang expectation namin sa panunungkulan ng tambalang Sara Duterte at Chavit Singson dahil sila ay parehong abogado. Alam nila ang batas. Pangalawa, sagutin ko ang tungkol sa illegal na mga pagbibina dito sa ating bansa. Do kasama ko si JTV Philippines sa pag-investigate doon sa Nueva Vizcaya, doon sa Dupax del Norte. So, nakita ko doon sa aming experience, no, hindi papasok ang mga illegal na aktibidad kung walang mga protector na mga politicians din. So, kung ang batas ay ginagamit talaga ng wasto ng mga nagpapatupad sa batas at mga gumagawa ng batas, ay maayos ang ating environment. So, yun yung I hope na naging satisfied si JTV Philippines sa aking kasagutan. Maraming salamat. So as additional sa katanungan ng JTV Philippines. So about naman sa tanong ng ating Vice President, President Sara Duterte and Vice President Chavit Singson, ko po'y naniniwala na ang kung ano man ang kalugmok sa ating bansa ngayon ay ito maahin kung sila magkaisa. Bakit po? Kung ating bibigyan ng tandaan natin ang pangyayari noong panahon na si Inday Sara ay isang mayor ng Davao at ang kanyang ama ay isang presidente ng Pilipinas. So, ng panahon ng pandemic, nakikita natin kung gaano kahirap iahon ang ating bansa dahil po sa kapakanan ng kalusugan. So, nung panahon na si Inday Sara ay mayor at ang ating former President Rodrigo Roa Duterte ay nagkaroon ng isang celebration sana sa kanyang pamilya. At nakikiusap ito, example lang ito, nakikiusap sa kanyang anak na mayor ng Davao. Noong panahon na yon, ng pandemic, ang ama ay nakikiusap sa anak na pupunta sa madaling araw ay lalapag sa city ng Davao. Dahil po sa kahilingan ng ama, dahil
birthday ng kanyang anak at asawa na si Hanile at Kitty Duterte. At yung panahon na yun, dahil siya po'y mayor, siya po'y nanindigan bilang isang puno ng isang mamamayang Davao, no? So, hindi siya pumayag na ang kanyang ama na bilang Pangulo ng Pilipinas ay lalapag sa madaling araw upang i-celebrate ang birthday ng kanyang asawa. Ang sagot, ang sabi ng ama na mamayang madaling araw, lalapag ako dyan, birthday ng tita ko. Ang sagot ng ating mayor ng Davao noong panahon na siya ay mayor ng Davao, ang ating mungkahi na 2020 ay Presidente Sara Duterte. Kung ikaw lalapag na nag-lockdown po ako dito, ikaw na lang ang mag-mayor. Ibig sabihin, ang atong Pangulo ng Pilipinas sa 2020 ay mayroong panindigan. Pangalawa, example. Yung pangalawa na mayroon pa siyang kaibigan close sa kanya. Pero may hiniling na hindi ata nagustuhan ng ating mayor ng Davao. At ngayon, pumunta sa ating President Tatay Digong. At ngayon, humiling na matulungan sa kanyang kahilingan sa ating Vice Presidente. At tumawag muli sa kanyang anak. Nandito yung best friend mo. Ang sagot ng ating Presidente for 2028, BP Inday Sara Duterte, galing na yan dito, hindi ko pinirmahan. Kung gusto mo, ikaw pumirma. Ibig sabihin, wala pong kaibigan, walang kamag-anak sa kanyang pamumuno. Maninindigan ang ating Vice Presidente para sa kapakanan ng taong bayan. So nakikita natin, hindi lingid sa ating kalaman na nag-viral po ang kanyang post na siya nakiusap doon sa Sherry na antayin niyo lang ako doon sa demolition ng Davao. Anong ginawa? Dahil po hindi po siya nirespeto bilang isang namumuno sa city ng Davao, anong nangyari? Pinakain sa ang papel sa sheriff at sinundo. Hindi po ba kayo gusto na may leader na mayroon pang paninindigan at may mga sakit sa taong bayan? Yun po ang leader na hinahanap natin na mamumuno muli sa ating bansang Pilipinas. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Magandang hapon sa inyong inampalan. So may katanungan po ako. Hello. Magandang hapon po sa inyong inampalan. May katanungan po ako. Ako po ay si Walter Lanusa ng Ronda Balita. Ano po ang masasabi niyo sa 215 congressman at 7 senador na lumagda sa impeachment complaint laban kay BP Sara? At ano po ang mga epekto nito sa kinabukasan ng bansa? Ako nasasagot. Diyan sa 250 at saka din sa sinasabi ng mga senador, kasama yan sa mga balay-baleta. Para sa akin, sila at pumirma without grounds. Actually, ito ay kinibir na ng Commission on Audit eh. Yung grounds for impeachment nila ay yung 150 million ba yun? 250 million, 129 million na confidential fund. Clear po yan. Yan lang ang pinag-iinitan nila. Bututusin pain nga yung ginawa na yan dahil last 2 minutes ibinigay ang pondo na yan. Magpo-close it, tsaka nila ibinigay. Paano kung gagastusin niya naman yung 129 million sa ilang linggo o ilang nalalabing araw? Kaya yan po ay isang maliwanag na pamumulitika lamang. Ngayon yung 250 na mga congressman na yun at yung mga senador, yun po ay mga takot na
Pangulong Sara Duterte. Dahil lahat silang involved dito sa Ghost Project, flood control, ay mga nakatanggap ng maleta. Hindi pa man po ito natutuklasan. Noong unang impeachment pa lang, ay meron na rin pong 250 million bawat isa sa kanila na pumirma. Nakakalungkot isipin na ang kanilang mga integridad at ang kanilang mga pagkatao at paglilingkod sa bayan ay pinalitan ng maleta, pinalitan ng pera. Ito po ay isang malaking paglapastangan sa karapatang umasenso ng bansang Pilipinas. Mayaman sana ang bansang Pilipinas kung hindi sana mapagsamantala at mga magnanakaw ang mga politiko natin sa bansang Pilipinas. Meron naman po mga matitino dyan na mga politiko. Hindi ko na sasabihin ang pangalan dahil sigurado pupolitikahin nila. Kaya itatago natin ang identity ng mga politiko na mga matitino at gumaganap sa kanilang mandato. Kaya bago ma-discover itong flood control ghost project na ito, meron na naunang mga pagpirma. Pangalawa na lang ito Yung yan, pinipilit nila. Dismiss yung una, ito na naman. Wala kasing grounds. Mismong Supreme Court na pinakamataas na hukuman sa bansang Pilipinas ay hindi nila nirespeto. Dahil ayon sa mga hukom ng Supreme Court, wala pong grounds for impeachment. Hindi po karapat-dapat ma-impeach ang isang lingkod bayan na gumaganap sa kanyang mandato. Pero pinipilit nila. Bakit? Dahil gusto nga nilang mawala ito. Dahil pag ano man ang mangyari sa Pangulo, as per konstitusyon, ang BP Sara Duterte ang papalit. That is a law. Sacred law. Pero nangangamba sila, kaya ang ginawa nila, even without grounds, they are signed for impeachment, even without grounds. That is a political color. Political motivation. Hindi po yan paglilingkod sa ating bansa at mamamayan. Ito po ay kulay politika. Kaya nakakalungkot isipin na nawawala na ang tunay na serbisyo para sa bayan at mamamayan. Yan po ay malaki at maliwanag na pananamantala sa kanilang kapangyarihan. That is considered abuse of authority. Dapat, tsaka ito mga politiko, mga buzzer sa mga Facebook, sa mga post. For clarification, sa totoo lang, politika po ito. Hindi po ito paglilingkod. At huwag nyo kaming idadamay mga politician na nagsasabi, yung mga ugok na politician to hindi yung mga matitino, separate ang matitino. Yung mga bulok na politician na lagi nilang sinasabi, gusto daw ng mga mamayan na impeach si BP Sara Duterte. No! A big no! Hindi po namin gusto, kaya huwag niyo pong idamay ang mamayan. Lagi niyo kaming dinadamay dahil kinukuha niyo ang simpatya ng mamayan na kami ang may gusto na may impeach yan. Hindi po, kaya nga kayo lang 250. 250 lang ang pumirma. Subukan yung palakarin ng impeachment sa mga bahay-bahay. Para malaman natin for transparency. Kaya para sa akin, yung 250 na tinatanong ko, kaibigan, salamat sa tanong mo. Yung 250 na yan ay nabayaran. Kaya even without grounds, they are signed for impeachment. Pero kung papasihan mo, titignan mo ang kanilang mga background, ang kanilang mga performance is very big. Sila ay mga binayaran lamang at sila ay involved sa mga palasak na kurakutan sa ating bansang Pilipinas. Mayaman sana ang Pilipinas. Kaya pakiusap ko sa mga alayin ko na to, pakiusap ko sa mga politician na mga hindi matitino, na mga bulok. Sana naman, paularin nyo ang bansang Pilipinas, hindi ang mga pamilya nyo lamang. Maraming salamat po. Follow-up question. Follow-up
follow-up question. No offense, ano po masasabi niyo sa tambalang Lenny at BBM? At paano niyo may papanalo si Inday Sara at Manong Chavit sa election? Sa totoo lang, pero thank you pa rin sa tanong na yan. Yan ay babasihan natin ang performance, achievement, and accomplishment. Sa tatlo na yan, tatanungin ko kayo. Meron ba yan si Lenny? Wala. Pero yung tatlong na yan, sumusobra pa nga yung sila Sara eh. Kay Sara, sobra pa sa tatlo. Humanitarian, performance, accomplishment, achievement, humanitarian, yan, kasama yan. Napakarami po ang kategory at kakayahan ng Pangulong Sara Duterte. Kaya yan po ay 101% na maipapanalo. Kahit bumisita kayo sa Facebook, makikita nyo po, meron na po itong nagaganap na mga pag sa survey. Kahit ilagay mo na nga yung angry emoticon, ilagay mo na kay Ma'am Sara. Ilagay mo na. Ibuboto pa rin yung angry. Ilagay mo na yung nakatawa na emoticon. Ibuboto pa rin si Ma'am Sara. At hindi binoboto yan. Samantalang pag angry po kasi, ibig sabihin galit. Pero ibinoboto pa rin. Bakit? Dahil gusto nga nila, dahil nakalagay yung emoticon kay Ma'am Sara, binoboto nila. Kasi yun ang gusto nila. Wala silang pakialam kung galit ang emoticon, kung nakasimangot yan. Basta importante, yun ang nakalagay sa pangalan ni Sara, yun ang binoboto. Sample po yan. Kitang-kita po sa Facebook. Kaya Pangulo na po yan, si Sara Duterte. Magandang hapon po. Si Jeff Balsa po mula sa Margo TV. Unang tanong ko, bali may dalawang tanong ako. Naalala natin na nagsalita si Madam Sara, Vice President Sara Duterte na pagpupuko siya sa trabaho kung manalo siya sa 2028 at yung Vice Presidente niya, yun yung mga hahabol, parang may ibig sabihin siya doon. So nakikita niyo ba yun sa katayuan ni Manong Chavit Singson? Sa pangalawang tanong ko naman, para sa inyo po, Sir Ferdinand, anong aasahan nating mga OFW advocates? Bilang advocates din po ako, anong aasahan natin sa Inday Sara Duterte and Chavit Singson for 2020? Thank you po. Yung unang tanong, ano yung unang tanong? About kay doon sa sinabi ni Madam Vice President na magpupuko siya sa trabaho bilang Presidente at si Manong Chavit Sara. Doon pa lang sa sinabi niya, kitang-kita na ang prioridad niya ay public service. Paglilingkod ang una bago pamumulitika at walang pamumulitika. Okay? Doon pa lang sa kanyang pronouncement ay ma-analyze mo na at mararamdaman mo na ang gusto niyang i-priority ay ang pagpapaunlad ng ating bansa. Ayaw niyang madistorbo siya sa paghahabol dun sa mga magnanakaw. Meron siyang specific person dahil sa totoo lang, salamat Ma'am Bibi Sara Duterte, binigyan niya ng karapatan na magtrabaho ang kanyang pangalawang Pangulo. Nakita niyo pagkakaisa? Ibibigay niya ang responsibilidad sa umahabol doon sa mga buhaboy, sa mga buhaya na panlambalan at baboy ulumamon sa pondo ng bayan na dapat managot dahil sila ang tunay na ugat ng kahirapan ng bansang Pilipinas. Masagot ko na yung number 2. Yung number 2, yung sa pagkatao ng ating Vice President Chavit Singson, kung may kakayahan o di ba? Parang ganun yung ibig kong sabihin. Sa nakikinig ako at ayon sa aking research ay mayroon siyang sincerity at political will na gumanap sa kanyang tungkulin. At si Vice President Chavit Singson ay nangangarap din na paunlarin ang bansang Pilipinas. Kaya yung pera na ninakaw sa atin ng mga buhaboy, sa palagay ko naman, pagmamalasakitan ni Vice President Chavit Singson na habulin yun para maibalik
ibalik sa mga mamamayan. Ang kapasidad ay 101%. Bakit? Si Vice President Chavit Singson ay matapang yan. Matapang na tao. Marami na rin kinalaban niya at maraming naranasang ambus na hindi nagtagumpay. Kaya doon pa lang nakikitaan ko na malaki ang posibilidad kapag nakipaghabulan siya sa mga buhaboy ay kaya niyang habulin. Dahil siya ay may tapang at malasakit. Kaya yun ang sagot ko. Maraming salamat sa katanungan ngayon. Sir Philip po from Marine News. Kami po yung mga sa seafarers and maritime industry. Ang gusto lang natin po itanong sa lahat po ng mga narinig namin, ano po ang pinakamagandang point ninyo para po maisulong ang ating hangarin na mailupulot si Sara Inday at si Manong Chavit? Ano po ang nakikita ninyong magandang puntos para maisulong natin sila? Ginoong, salamat sa katanungan bilang isang marinero sa sektor ng mga mandaragat na Pilipino. Mandaragat to, hindi yung mandaragit. Opo, mandaragat po kami. Mga seafarers, seaman po. Mapagpalang araw sa iyo, sir, at sa lahat. Ito po ang kasagutan niya na para mahimo ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte para matugunan itong mga klase ng sitwasyon na meron tayo. Ang mahihimo ng mga magiging sanhi na para mahimo ang Vice Presidente ay doon sa nakikitang pambansang interes. Doon tayo po-focus. Doon yan makakakita ng dahilan kung bakit kailangan amyendahan yung Magna Carta for Filipino Seafarers. Kung ang tinutumbok ay ang Pilipino para suportahan ang Filipino Seafarers si Vice Presidente Inday Sara para maging Pangulo, ay kailangan amendahan ang isang article o seksyon doon sa Magna Carta. At yan ay posibleng makahatak yan sa mga marino na bumoto ng solido kay Vice Presidente Inday Sara para maging Pangulo. Meron kasing komplikadong issue doon sa Magna Carta. Palagay ko, aware din po kayo dyan, na kapag ang isang marino ay nagsampa ng kaso sa isang ahensya o sa isang shipping agency, kailangan merong ban. May baban sila dyan. Pero dati wala. Pero ang kanilang panukalang batas na isinulong na yan ay ambulance chasing. That is a hoax. Iniwasan lamang ng mga shipping agency na dahil mayroon ng mga abogado na nilalabanan itong mga panunupil o paninikil sa karapatan ng mga seafarers. Kaya ang ginamit nila ay ang ambulance chasing. Nililigaw nila yung totoo. Sila yung kumikitil. Dahil ayaw nila maipagtanggol yung karapatan ng mga marino laban sa mapang-abuso at mapang-alipin at mapagmanipula istruktura ng sistema ng isang ahensya ng shipping agency. So yun yung magiging basihan para iboto yan si Vice Presidente Inday Sara para sa pagkapangulo. Yun yung nakikita ko kasi mostly ako isang seafarers at yung iba ko rin mga seafarers. Mas marami o mas lamang
Kasi hindi naman sa kabuuan, mas lamang na pabor na maging Pangulo si Presidente Inday Sara Duterte sa 2028. Yun lang nakikita kong point doon. Salamat po. Question mo? Salamat po. Okay na. Wala na po mga katanungan. Maliwanag na po. Maraming salamat po. Isa-isa na lang po magsasalita kami para yung sa loobin ng bawat isa ay maliwanag para sa inyo. Pauna lang ha, hindi po kami mga bayaran. Kami po ay nandito para sumuporta na maging Pangulo si Pangulong Sara Duterte. At wala namang kasi nagdideklara pa ng busy, para sa amin, si pangalawang Pangulo natin ay si Manong Chavit Singson. Dahil may qualification naman po at may kakayahang mamahala bilang kaagapay ng ating Pangulong Sara Duterte. Sara Chavit po tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po, hindi ako marunong ito magsalita, pero yung kakayanan namin kung paano namin makukumbinsi si Bibi Sara, amin na po yung problema. Hindi yun na problema yun. Magandang hapon po. Ako po si Rafael. Amin po ako. Ang tatay ko po is Marcos Loyalist. Saka ako rin po. Kaya, ang buto po nagulong po ako ng anak niya. Dahil ang tatay niya po magawat po ako malakad noon. Ang katunayan nga po, bumisita pa yan doon sa probinsya namin. Tapos, kasi yung lolo ko barangay Kaptido, nagkita po sila noon. Kaya, anak po ako sa tatay nila. Ngayon po, iba na po ang pamamalakad ng anak niya, kaya nagano po ako. Hindi na po ako sa kanila, sa anak niya. Kaya, kay President Sara na lang po ako. Yan lang po. Kasi noong 2023 po, namatay po yung anak kong binata dahil na-vaccine po yun. Pero ang bilis po ng tulong ni Vice President sa akin, financial, kakasin po. Katunayan nga po, yung OBP po, ngayong Thursday, nagbigay din po ng tulong sa Tio Income, Japanese Filipino, namatay din po. Nagbigay din po siya ng tulong financial. Salamat po. At kay Kong Harold Duterte, maraming salamat po sa padala niyo po. Thank you very much. Magandang hapon po sa ating lahat mga kasama. Kami po, ako po si Melchor Pugades. Ang aming napag-usapan at ang ating napag-usapan ngayon ay tungkol sa ating adhikain na maging Pangulo ang ating Vice Presidente at sana suportahan din natin ang ating dating gobernador na si magiging Vice President natin si Manong Chavit Singson. Ang mga iba pang mga detalye na sabi na lahat mga kasama ko, yun lang po. Maraming salamat po sa atin lahat. Mapagpalang araw sa lahat. Ako po ay si Ginoong Cecilio de Paz, dating Marcos Loyalist, pero ako ay umalis na, matagal na. Ito lang ang masasabi ko kung bakit nagkaroon ng isang matibay na deklarasyon ang mga dating Marcos Loyalist ay dahil sa isang pambansang problema o pambansang interes na hindi nasusolusyonan. Considering ang ating pamahalaan ay hindi perpekto, pero kailangan mailapat, maihatid, maibigay, maihandog ito ng maayos sa mamamayan. Dahil ang pagboto sa halalan ay hindi isa lamang karapatan o mandato ng mamamayang Pilipino.
at hindi rin karapatan ng mga politiko na nanalo bilang sa kanilang mga posisyon ay gagamitin ito na para alipinin ang bawat isa sa ating mamamayang Pilipino. Lalo-lalo na yung mga ordinaryo na madaling itong bilugin. Ito lang ang gusto kong paingliin na kung nandun tayo, mga vloggers and also nandito sa mga ano ang inyong itatanong. Ako magbibigay ako ng tanong. Kayo kunwari ang politiko. Papipiliin ko kayo sa dalawang klase ng paninindigan. Inulit ko yan kanina, integridad o prinsipyo. Kapag ang pinili mo ay prinsipyo, hindi kita iboboto. Bakit? Kasi alam ko, para kang kawayan o dahon na kung saan kay paling, susunod ka na lamang. Kumbaga, ang nagdidesisyon sa'yo ay iba na mayroong personal na interes at layunin. Hindi ikaw na ang desisyon mo ay nakabase doon sa pambansang interes at interes ng mamamayang Pilipino para ikaw lang ito ng ating bansa. So, ibig sabihin, sinusuportahan mo lang ang bursa o ang yaman ng ibang tao, hindi ang kabuuan ng Pangalawa, ang politiko, o magmula sa ito gusto kong yan sa inyo, no? Ang simpleng tao na nagparehistro sa COMELEC o sa COMELECA ay nagiging politiko, tama? Nagpapalit sila ng COC. So, nagiging politiko sila. Once sila ay naging politiko, at yan sila ay nanalo, tinatawag na silang politika. So, sa politika, mandato po yan. Yung mandato na yan ay tatlo, nabanggit ko kanina. Pangangasiwa, pangangalaga, at proteksyon. So, yung tatlong konsepto na hindi natin nakikita sa mga elected officials namin, ay hindi na dapat natin tinatangkilin. Dapat po maging aware tayo. Una, ang pamumulitika, lalo na sa halalan, ay isa po kabiguan, kapalpakan, kamalian nating mga butante. Huwag tayong magpapaalipin, magpapamanipula sa salapi, doon sa mga bulador o yung mahilig lang magsalita na puro imahinasyon lamang ang binubuo sa ating kaisipan. Pagkos, tingnan natin yung kanilang mga gawa. At para sa atin na nandito, sana magkaisa tayo. Magkaroon tayo ng isang solidong mitiin. Ang interes natin ay ano? Pagbansang interes na masolusyonan ito. Kasi kung mananatili tayo sa ugaling hierarchy, colonial system, mananatili tayo hindi malaya. Alam ko, sa tingin ninyo malaya tayo. Dahil nandiyan, nakakapaglakad tayo, pero that moment, hindi po. Hindi tayo lubusang malaya as long as na ang konstitusyon natin ay hindi gawa ng mamamayang Pilipino. Kundi ito ay gawa sa mga banyagang sumakop sa ating bansa na hanggang ngayon sila ang namumuno, sila ang umaalipin sa mga politikong iniluluklok natin dyan sa Kongreso o sa House of Representatives at sa Senate at yung ibang presidente na kaya nilang paikutin sa gusto nila interest at layunin. Salamat po. Ito lang may sisyon. So, i-share ko lang ang aking support